Hello, pag-uusapan natin sa video ito ang tungkol sa Amnesty 2026 na ipapatupad dito sa bansang Espanya. Ano nga ba itong amnesty na to? Para saan ito? Nangyari na ba to dati? At para ba to sa ating mga kababayang mga Pilipino na nandito sa Espanya? Welcome to my channel, Nathaniel Travels. So, this week nga ay na-approve na yung tinatawag nating Amnesty 2026 at maraming natuwa dito, particularly yung ating mga kababayan na nandito sa Espanya. Ito kasing Amnesty 2026 or Amnesty ay ang layunin ng programa na 'to ay mabigyan ng papel para makapagtrabaho ng legal or decent yung ating mga kababayan na walang papel dati o sabihin na nating undocumented. Gusto ko sanang sabihin TNT pero hindi daw TNT dahil hindi naman sila nagtatago. Ayan, so yung mga irregular yung status nila, mga undocumented, ay mabibigyan na nga ng pagkakataon na makapag-apply at magkaroon sila ng legal residency. Napakahirap po actually ang pumasok sa Spain tapos maging irregular yung status mo. Marami kang hindi pwedeng gawin at ang daming limit. Unang-una na diyan ay dapat yung kilos mo binabantayan mo. Kasi anytime kung meron kang makasalubong ng mga pulis, pwede nilang i-check at tanungin sa'yo nasaan yung legal papers mo or legal documents mo. Although sa pagkakaalam ko naman, wala namang nangyayari na matinding deportation, no? Dito sa Spain para sa mga illegal immigrants. Actually, hindi lang naman Pinoy ang mga illegal immigrants dito sa Espanya. At ang amnesty naman ay hindi din lang naman para sa mga Pinoy, kundi para sa lahat ng mga irregular yung kanilang status at saka yung mga nag-aas ng asylum. So kung halimbawa, pumasok si Maria dito sa Espanya gamit ang kanyang tourist visa, tapos nag-expire yung kanyang tourist visa, pagkatapos nun ang kanyang status ay ang irregular or undocumented. Ngayon, para dito sa amnesty na to, tutulungan niya si Maria at saka yung mga irregular status na magkaroon sila ng legal documents. Kasi alam nyo guys, pag meron ka ng legal document, ibig sabihin nun, pwede ka na makapag-travel around Europe, pwede ka nang bumalik sa Pilipinas, at eventually pwede mong i-petition or parang kunin yung family members mo from the Philippines dito sa Spain. Ayan. At syempre, pagkatapos ng 2 taon, pwede ka na mag-apply ng nationality or citizenship. Kaya naman ang dami sa ating mga kababayan dito talagang nagnanais na kumuha ng mga documents para sa amnesty at para makakuha or ma-approve, no, pumasa dito sa amnesty. Ngayon, nung lumabas na 'tong magandang news na 'to, siyempre ang tanong nila lahat, qualified ba ako dito, no? Puwede ba akong mag-apply diyan? Papasa kaya ako? Ang nilabas kasi nila nung una, lahat ng mga pumasok sa Spain na merong irregular status, before December 31 or hanggang December 31, 2025 ay qualified dito. So ang ginawa nila nung una, kasi ang sabi nila dapat 5 months ka na continuous stay dito sa Spain at bago nga ang December 31, 2025. So nung nag-count sila backwards, parang ang pumapatak nun is like, dapat nandito ka na ng July 31 or August 1, 2025. Pero recently, merong comment na parang, kasi ang application nito guys pala no, ay from first days of April hanggang June 30, 2026. So, ang sabi kasi nila, 5 months daw dapat yung stay mo. So, dapat nandito ka na ng July 31, 2025 or August 1. Pero kung i-consider mo yung time ng application which is April or May, mas mahaba na yung stay mo dito sa Spain. So parang ang sabi nila is as long as na meron kang 5 months, no, um, during the time ng application mo, pwede kang mapasama dito sa Amnesty 2026. Dati guys, meron yung tinatawag nating Araygo Social. Well, meron pa din namang Araygo ngayon, no? Dati kasi 'pag sa Araygo, isa sa mga requirement ay ang kontrata or contract from your employer. Ngayon ang tanong ng karamihan, para dito sa amnesty kasi siyempre, mag-a-apply kayo, merong mga documents dito.
Ang isa sa isang question dito is, kailangan ba ng kontrata mula sa amo mo para makapag-apply ka dito sa amnesty na 'to? Ang sa kasagutan diyan ay hindi. Kasi parang mangyayari kung halimbawa ma-approve ka dito sa Amnesty 2026, bibigyan kanila ng 1 year na card 'no, resident card. Tapos pagkatapos ng 1 year kailangan mong i-renew 'yun. Although wala pa kasi silang, nilalabas na guidelines, gagawa tayo ng separate video or another video 'pag lumabas yung guidelines. Ang pagkakaalam ko kasi after nung 1 year is mag-apply ka ng Arrigo. Yung Arrigo is nandun na yung kontrata mula sa amo mo or, sa iyong employer. Ngayon, isa pang question ng ating mga kababayan ay, paano kung informal ka or wala kang trabaho dati? Puwede ka pang mag-apply dito sa amnesty? Yes po, puwede po kayong mag-apply dito sa amnesty, basta mapatunayan ninyo na nag-stay na kayo 'no, dito sa Spain ng 5 months. Normally pa pala, pag-usapan natin yung requirements 'no, para sa amnesty kasi ito yung talagang question din ng karamihan sa atin 'no, kung ano yung mga documents. Paano ko papatunayan na nag-stay na ako dito ng five months dito sa Spain, eh, illegal nga ako, undocumented nga ako. Paano ko siya papatunayan? Maraming mga, maraming mga documents ang puwedeng magpatunay na 5 months ka na dito. Unang-una sa lahat ay ang Certificado de Empadronamiento. Yung empadronamiento guys, eto yung, document na nagpapatunay na nakatira ka sa isang lugar, sa isang piso or sa isang apartment dito sa Spain. Ngayon siguro, questionable itong dokumento na 'to kasi paano ka makakakuha nito kung naka-tourist visa ka or undocumented ka? So, mostly ng ating mga kababayan or yung ibang lahi din ay wala silang maipapakita na, Certificado de Empadronamiento. Pero ang maganda dito ay hindi lang ito yung magpapatunay na kung gaano ka nakatagal dito sa Spain, marami pang ibang documents na puwede mong, i-submit. Isa sa mga dokumento na puwede mong i-submit ay ang medical records. Halimbawa, meron kang, anong tawag dito, naging appointment, sa iyong doktor. Kasi guys 'pag naka-tourist ka man or irregular, puwede ka pa rin kumuha dito ng private insurance. So kung halimbawa na nagkaroon sila ng consultation ng ganito sa doktor, ganyan, puwede mong ipakita 'yun. 'Yun ay magsisilbing isang record 'no, na nandito ka sa Spain during that time, yang, petsa na 'yan. Another document na puwede mo ring ipakita ay ang remittance receipt or yung resibo ng padala. Karamihan ng mga OFW na nandito sa, Spain, kahit na wala silang papel 'no, undocumented, puwede pa ring magpadala. Kasi do'n sa padala center like siguro mga RIA or Western Union, passport lang naman kung hindi ako nagkakamali, passport lang naman yung kailangan nilang, yung kailangan mong ibigay 'no, para makapagpadala ka. So kung meron kang papel or slip, resibo na nagpadala ka, sana naingatan mo yon at hindi mo siya naitapon sa basura. Puwede mo rin siyang, gamitin bilang patunay na nandito ka nga sa Spain. Another document guys is, rental agreement or yung kontrata dun sa tinitirahan mong apartment or piso. Ang problema din dito sa document na 'to is, yun nga, 'pag naka-tourist ka or anong tawag nito, naka-tourist ka or or irregular yung status mo, hindi ka nila basta-basta bibigyan ng kontrata. So more or less itong document na 'to, mahirap siyang i-provide. Kasi ang kailangan mong patunayan dito is hindi lang yung kailangan mo yung continuous stay kasi, na hindi ka lumabas ng Spain. Another document na puwede niyong i-apply, halimbawa meron kayong in-attendan na seminar, social gatherings, NGO, ganyan, tapos meron kayong certificate. Halimbawa may church event, ganyan, tapos binigyan kayo ng church certificate or kung meron man kayong mga parang proof 'no, from social gatherings, puwede rin po ninyong, i-submit 'yan. At siyempre pala bago ko makalimutan, yung airplane ticket. Kung kailan ka dumating ng Spain, puwede rin po ninyo siyang gamitin. Anyways, kukunin din nila siyempre yung inyong passport. Maaari na dun sa passport is natatakan siya, sa immigration 'no, dito sa Spain nung kayo ay dumating dito. Ang problema niyan is kung ibang bansa yung nagtatak. Halimbawa, ang entry point mo is Italy or Netherlands or Germany, siyempre yung immigration officer nila ang tumatak nun, so hindi yun counted. Dapat makikita yun ng Spain, ganyan.
Another document, ito yung last na document, na puwede niyong i-submit, hindi ko lang alam kung meron pa, ay mga school records. Kung halimbawa kayo ay nag-aral sa isang language school or, let's say may kasama kang anak tapos yung anak mo in-enroll mo sa isang, school 'no. Kasi kahit naman irregular ka dito puwede pa rin kanilang i-accept, hindi ka naman nila puwedeng hindian. So, puwede mo ring i-submit itong, school documents na 'to, enrollment form or whatsoever na nagpapatunay na nag-aral ka dun sa school na yun or yung mga anak mo ay nag-aral sa school na yun. Kasi kung halimbawa anak mo yung pinasok mo, for sure bilang ikaw isang, parent 'no, kailangan mong mag-sign dun 'no, meron kang pinirmahan. Baka puwedeng, makuha mo, ma-secure mo yung document na yun at yun ang puwede mo siyang, i-submit 'no, para sa amnesty. Ang daming mga tanong at ang isang duda ng karamihan is, paano kung hindi ako naka-empadron? Ayun. Sa tingin ko hindi naman gano'n kaimportante yung empadron kasi nga alam nila na yung status mo is irregular. Ang government alam na nila kung ano yung nangyayari 'no, ano yung kalakaran, ano yung reality. Kaya nga sila gumawa ng programa na 'to para matulungan yung mga karapat-dapat matulungan, ng programa na 'to. Another one is itong, criminal record or yung NBI clearance. Ang pagkakaalam ko normally magpo-provide ka ng, criminal records or NBI clearance do'n sa last 5 years na kung saan ka nakatira 'no. Pero since, bilang isang Pilipino, kailangan pa din nating mag-submit ng NBI clearance. So kung halimbawa nag-stay ka na dito sa Spain ng, 5 months 'no or more, kailangan mong kumuha ng antecedentes penales. Itong antecedentes penales ay para siyang NBI dito sa Spain. Kapag ikaw ay nandito sa Madrid, puwede kang kumuha sa Bolsa 8 Madrid, malapit 'yan sa Puerta del Sol. Bago ka pumunta do'n kailangan mo muna ng appointment 'no, punta ka lang sa kanilang website, punta ka sa Google, Bolsa 8 lalabas 'yan. Tapos do'n mag-book ka ng appointment. At the same time kailangan mong, magbayad ng tax, €3.86. Puwede mo siyang bayaran online or puwede kang pumunta sa kahit na anong bangko para bayaran mo ang document na €3.86. Anyways, marami namang or may time pa naman 'no, kasi April at saka April, May, June pa naman yung, application. So, puwedeng-puwede ka pa or meron ka pang time na mag-prepare sa mga documents na 'to. And then, siyempre sa NBI kailangan manggaling siya sa Philippines, kailangan naka-translate 'yan at saka naka-validate 'yan. So, dapat yung translator dapat yung ano 'yan, anong tawag nito, yung, legit 'no. Hindi puwede dito ang ano lang, ang rekto-rekto or quiapo-quiapo, hindi puwedeng ganyan. Kasi yun yung isang reason pala kung bakit may mga nade-deny. Later pag-usapan natin kung meron bang nade-deny sa amnesty. Ang tanong din ng karamihan ay paano ko ma-deny or ma-reject yung iyong, application? Made-deport ba ako? Actually hindi. Again, we are very lucky kasi ang government dito sa Spain ay pro, immigrants. Yun yung, kagandahan dito sa Espanya ngayon. Again kaya sila gumagawa ng ganitong, programa para, matulungan yung mga dapat ngang matulungan. Pero bakit nga ba nila ginagawa ito 'no? Kung titignan mo, it's a win-win situation. Ang mga illegal immigrants siyempre, advantage or benefit nila na magkaroon ng papel. At the same time naman ang government. Kasi ang aim ng program is actually para yung lahat ng mga illegal na immigrants na 'to ay, ma-register sa Social Security. Ibig sabihin magkakaroon kayo ng monthly payment sa Social Security, magbayad ng tax, and at the same time, ang kagandahan din nito 'no, para sa mga imigrante kung meron na kayong access sa Social Security, magkakaroon na rin kayo ng access sa free healthcare. So, mararanasan na rin ninyo yung, tinatawag nilang free na hospitalization and so on 'no. Siguro maganda na hindi lang ito para sa mga nandito na sa Spain. What if in the future magkaroon ulit ng ganito na, opportunity 'no, para sa lahat. So, alam na natin yung ating ginagawa and that's the purpose din ng video na 'to para ano, mag-share tayo ng information na nangyari pala 'to dati, nangyayari na naman, and may possibility na puwedeng mangyari ulit siya in the future. Marami sa atin dito ang medyo tumagal na sa Spain na walang document.
Ngayon kung halimbawa na makakakuha kayo ng document through amnesty, ang tanong niyan is, habang pina-process ba yung amnesty, habang walang approval, puwede ba akong bumalik ng Pilipinas? Hindi po. Kailangan mo talagang antayin siya. 'Pag na-approve ka, mag-apply ka na ng card, yung resident card. Kung meron ka ng resident card, that the time na puwede ka ng lumabas ng Spain at bumalik bago siya mag-expire at i-renew mo ulit siya. Ngayon, merong mga kababayan natin dito ang siyempre hindi lang sila mag-isa, possible na kasama nila yung kanilang buong pamilya. Kung halimbawa na buong pamilya kayo, 3, 4 na irregular, um, isa lang ba yung mag-apply or yung parents lang ba yung mag-apply or yung 18 years old above lang ba yung mag-apply? Dito po sa application na 'to since, individual person yung bilangan kasi rito, lahat po ay kanya-kanya yung application. Kahit yung mga minors ay meron din silang sariling application. Puwede ng sabay-sabay lahat. Gaano katagal ang proseso? Ang proseso po depende yan sa region kung saan kayo mag-a-apply, between 3 to 6 months. Pero normally 'pag sa Barcelona tsaka Madrid medyo mas matagal, sa ibang regions mas mabilis. Although hindi pa nila nilalabas yung guideline or yung outline kung saan ka puwedeng mag-apply. Ngayon 'pag nakuha mo na yung permit mo, anong makukuha mo? Meron kang resident permit, meron kang, legal rights to work, at yung legal rights to work mo is hindi lang siya sa Madrid or sa Barcelona, any part of Spain at kahit na anong trabaho. Tapos pagkatapos ng isang taon, kailangan mo siyang mag-renew. Ang pagkakaalam ko 'pag ni-renew mo na siya, valid na siya into 4 years. Tapos kung tuloy-tuloy yung ano mo, legal residency mo, pagkatapos ng 2 taon, puwede ka na mag-apply ng citizenship at siyempre meron ding mga iba't ibang requirements 'yan. Ayan, habang, nire-record natin 'tong video na 'to, meron pang, 3 buwan, January, February, March, no, February, March, 2 buwan na lang pala, yung natitira para sa ating mga kababayan na mag-apply 'no. So ano nga ba dapat yung gawin niyo ngayon? Kailangan niyo na gather ng documents. Sa tingin ko ang pinakamahirap dito na i-provide is yung passport at saka yung NBI, lalo-lalo na yung NBI. Kasi yung NBI is galing sa Philippines 'no. Merong program actually ang ano, embahada ng Spain, ng Philippines dito sa Spain. Puwede ata kayong pumunta do'n tapos kumuha ng NBI pero may mga appointment. Paki-check na lang yung website ng Philippine Embassy, to the Spain, ayan. Ngayon ang isang duda at tanong ng karamihan, kung nangyari na 'to dati, gaano kalaki yung chance na ma-approve ka dito sa, Amnesty 2026? Tignan natin yung data, yung, mga nakaraang mga amnesty 'no o regularization dito sa Spain kung gaano kadami yung nag-apply at gaano kadami yung kalaki yung approval or kataas yung approval rate. Kasi ngayon parang tinitignan nila is around 500,000 na mga immigrants 'no, kabilang na yung mga Pinoy dito. Hindi ko lang alam kung ilang kayang Pilipino ang puwedeng, mag-apply 'no, or ang mag-a-apply rather. But then hindi lang siya for Filipinos, ang sinasabi nila 90% daw ng 500,000 na kinote nila na number ay mga Latinos or galing sa Latin American countries. Sobrang dami talaga nila 'no, lalong-lalo na yung mga galing ng Venezuela, Colombia, ganyan, even Brazil or Mexico, marami talaga. At saka sa Central, Americas. Tapos sa, North ng Africa, gaya ng Morocco, ganyan, Algeria, marami, sa kanila yung nandidito. So, tignan natin 'tong data na naka-publish naman sa web. So, hindi naman tayo, gumagawa lang ng kuwento dito 'no, mahirap 'yan. Nagbibigay tayo ng information para sa lahat. Ang pinaka-first na regularization ay nangyari noong 1986, ayan. Ang apply 43,815, ang dami 'no, 43,815. Ang na-approve 38,180. So, almost 10,000 yung na-deny, my God, ang dami. Ang dami pala 'no? So actually yung, ang tawag nito, denial rate 12.9%. So medyo malaki or madami yung na-deny nung 1986. Tingnan natin yung susunod which is 1991.
Parang nasa elementary pa lang ata ako nito. Ang nag-apply 142,170. Ang na-approve 114,423. 19.5% yung denial. So medyo mas mataas siya kaysa sa first. Mataas nito no, almost 20% na. Kumbaga, kung 10, dalawa yung na-deny. Parang ganun yung ano nito, no? Grabe. Medyo ano pala. Madami pala yung na-deny. Pagkatapos niyan is 1996, 25,128 ang nag-apply. Ang na-approve 21,294. 15.3 yung um, na-deny yung percentage. My God. Medyo mataas, no? More than 10%. So, mataas pa din. And then, the next is 2,000. Ang nag-apply, 272,482. Ang na-deny, ang na-approve rather, 264,153. Ang denial rate noong 2000, 3.1%. Wow. Grabe. Ito yung year na grabe, no? Ang laki ng approval dito. Halos lahat. No, imagine mo yun, 97% or 96.9 yung na-approve. Sana ganito din ngayong year na to, no? Mataas. Dito naman tayo sa susunod, year 2001. Ang nag-apply, 351,269. Ang na-deny, 239,174. Ang denial rate noong 2001, 25.7%. So, sobrang laki. Ito yung pinakamalaking denial rate sa history, guys, ng regularization or amnesty. And then, yung pinaka-last, 2005. So, medyo matagal na pala yung pinaka-last, which is like 20 years ago, no? Yung nung nag-apply at that time, 691,655. Ang na-approve, 576,506. Wow. 16.7% yung denial rate. So, malaki. For me, malaki Kasi like for example, kung 100 kayo, 16 yung madi-deny or yung na-deny. So like, oh my gosh, malaki pala. Bakit kaya siya nadi-deny? Bakit kaya nagkakaroon ng ganito? I feel like kung magsasubmit kayo ng mga documents, so doon sila sa documents magbe-base. So ano ba yung mga documents? Siguro dapat maging legit yung mga documents, dapat yung original and hindi siya napeke. And talagang tinitignan, mabusisi siguro talaga sila, no, sa mga documents. So, yun lang naman kasi wala naman natang interview yung application. So, sana marami tayong mga kababayan yung na ma-approve dito sa ating Amnesty 2026, no? Alam ko naman na super deserving ang ating mga kababayan, mga ka-OFW. And talagang workaholic, no? Matrabaho talaga, maano talaga sa work ang mga Pilipino. Talagang we are passionate sa work natin kasi kailangan natin Kasi like parang nasa culture natin yung kailangan natin tumulong sa family members, magpadala, ganyan. So sana ma-approve, no? Nakakatuwa na mayroong mga ganitong program ang gobyerno ng Espanya. Napaka pro-immigrant talaga siya at sana hindi lang mag-i-stop dito, sana tuloy-tuloy pa din. Actually maganda ngayon, maraming mga good news ngayon dito sa Spain at isa na yan ay ang pag-increase ng sahod. So sana yun, sana maka-provide ang ating mga kababayan ng mga ang tawag nito, documents, sana maging legit and sana maraming papasa sa atin. Ayan. So anyways, again, yung audience natin for me sa video ito ay syempre hindi lang yung mga mag-apply, no, ng amnesty, but then again also for Filipinos na gustong pumunta dito sa Spain, at least maging aware sila na okay, may ganitong program sa Spain, no. Maganda, hindi lang naman ito yung magagandang mga programs nila dito. Madami pa actually. Kaya ayun, especially for us, no, Filipinos, dahil na-colonize ka tayo dati. Yung mga ibang lahi, like for example, nationality, 10 years yung inaantay nila
10 taon, sobrang haba nun. But for us, it would only take 2 years, 2 taon, ayun, and more 'no. That's why siguro, marami tayong mga kababayan na patuloy pa rin na nakikipagsapalaran dito sa Spain dahil maraming kagandahan. Although hindi gano'n kalaki for me 'no, yung sahod parang sakto lang, pero kailangan nating i-balance or i-consider yung ibang factor and ayun nga, kaya maraming tumatagal dito. Ang dami ko ng nakikitang mga Pilipino na yung super tatagal na, mga matatanda na, na talagang nandito na sila, mga pensionista na ata yung iba, mga, nag-retire na yung iba 'no, nandito sila sa Spain and feel ko happy naman sila dito sa Spain kaya ayan. Hopefully ma-motivate din kayo to find ways kung paano ano, kung paano, maging BDO, charot. Kung paano makapunta dito sa Spain, tumagal, makuha ang residency and finally nationality, ayan. And sana makapag-petition din kayo ng mga family members ninyo, ayan. Kung meron kayong question, you can, visit our comment section and ayun, mag-comment lang kayo do'n kasi baka meron pa akong hindi na-tackle. Again, congratulations in advance para sa mga Pilipino na ma-approve dito sa ating amnesty at sana tuloy-tuloy pa or marami pa, mga Pilipino ang benefit sa mga ino-offer ng Spain 'no, para sa atin, ayun. Kita-kits tayo muli, sa aking mga next videos. My name is Nathaniel and goodbye from Madrid.